Hindi na tumigil si nanay sa pananakit sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. At ang galit niya kay tatay sa akin yung pinubukas. Gusto mo, doon ka na muna tumira sa amin? Hindi ko po iiwan si nanay. Ayokong gawin sa kanya yung ginawa sa kanya ni tatay. Kahit na alam niyo naman na walang araw na hindi niya ako sinasaktan. Makaligtas man po ako. Masasakit na salita naman ang maririnig ko. Ayoko pong gawin yun. Alam ko, bata ka pa lang, halos araw-araw ko naririnig yung pag-iyak mo. Pasensya ka na, ah. Hindi ko mabago yung kapatid ko eh. Ilang beses ko naman sinubukan kausapin pero parang pingin siya sa mga paliwanag ko eh. Bakit po parang masahol pa sa basura tingin niya sa akin, Chang? Mahirap po ba akong mahalin bilang anak? Napakabait mo, Milet. Wala akong maisip na dahilan na hindi ka mahalin ng nanay mo. Ramdam ko naman na may pinagdadaanan yun hanggang ngayon eh. Hindi man natin maintindihan dahil isa siyang ina na dapat kumakalinga sa anak niya pero baliktad yung ginagawa niya. Siya nga ho, dapat ang unang nagtatanggol sa akin eh. Pero siya pa nananakit sa akin. Kung hindi ako mahal ng nanay ko, sino pa po magmamahal sa akin? Wala na. Wala na. Nag-isa na lang ako. Mahal kita. Anak na rin kita. Tandaan mo yan, ha? Dito lang ako para sa'yo. Sa kabila ng tila walang katapusang verbal and physical abuses na dinanas ni Milet mula sa ina, pinilit niya itong intindihin at mahalin hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Kahit maraming nagpapayo sa kanya na lisanin na niya ang kanyang mapang-abusong ina, hindi pa rin niya ito iniwan. Bagkus, mas lalo pa niya itong pinagsilbihan. Miss, gusto mo sumabay ka na sa akin pauwi? Mukhang uulan naman eh. Hindi, okay lang. Thank you. Mahal, ibig ko sabihin, mahal magkasakit. Tsaka, prevention is better than cure, di ba? Paano ka sasabay sa'yo? Wala ka namang payong. Pero may jacket ako. Wala akong payong pero may jacket ako. I'm sure ako kasya tayo dito. Sige na, hatid na kita.